Magandang umaga sa ating lahat at sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ng Book of Hebrews for our year-end message. Ito yung magandang challenge in Hebrews 11 verse 24 hanggang 29. Basahin ko sa inyo ang verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat sa oras sa ito dahil muli makakapakinig kami ng iyong salita. Dalangin namin na gabayan kami at pangunahan, ibukas ang aming puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral. Nawa Panginoon, maging hamon ito sa amin, nang sa gayon ay matuto kaming maging tapat na maglingkod sa iyo. Tamdilangin sa Panginoon Jesus. Amen. Napakaganda, kung titingnan natin ang buhay ni Moses, ay napakaganda when we talk about commitment. No? In the book of Joshua, in Joshua 24, chapter 24, verse 15, ang sabi ron ni Joshua, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung sinabi ni Joshua. As for me, para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. No? By the way, Exodus is before the book of Joshua. Moses is before Joshua. So therefore, natutunan ni Joshua yung principle na yon sa mga naituro ni Moses. So pinakita ni Joshua yung kanyang commitment. No? Commitment kanino? Commitment sa Panginoon. Hindi nagsabi si Joshua na maglilingkod ako sa kay Moses. By the way, that time, patay na si Moses. Wala na si Moses. Hindi sinabi ni Joshua na, ako yung paglingkuran ninyo. Mag-commit kayo sa akin. Ang pinoint out ni Joshua, magkukumit sila, saan? Kanino? Sa Panginoon. Kaya sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Let's talk about commitment. When we talk about commitment, we will also talk about self-denial. Remember that. When we talk about commitment, we will talk about self-denial. Hindi tayo pwedeng mag-commit sa gawain ng Panginoon kung wala tayong self-denial. Always remember, being a Christian, the highest position that we can get, the highest position that a person can get if he is a Christian is to be a servant. Yung servant, sa New Testament, ang gamit na word doon ay doulos. Ibig sabihin, he is the lowest form of servant, yung doulos. So, pag servant ka, yung doulos na uri ng servant, ibig sabihin, hindi ka dapat maghanap ng significance sa iyong sarili. Kung binavalue natin ang sarili natin, our attitude should be, mas i-value natin ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon, more than ourselves, more than our feelings, more than our comfort. Always remember that it is not comfortable to serve God, but it is the right thing to serve God. No? Sino rito ang nagsabing komportable siya sa kanyang trabaho?
Walang empleyadong nagsasabing komportable siya sa kanyang trabaho. Kasi walang trabahong madali. Right? Walang trabahong madali. Kahit nga yung mga nag-work from home, hindi pa rin komportable yan. Kasi walang trabahong madali. Tandaan nyo yan. Pero kung bakit nananatili sa trabaho kahit mahirap, it is because of their commitment. Not only because of their commitment, but because of their needs. Kaya ang Kristiyano, mananatili sa church, sa paglilingkod sa Panginoon, number 1, out of commitment. Number 2, dahil alam niya na wala siyang magiging ibang source, kundi ang Panginoon. And number 3, dapat makita ng isang Kristiyano na ang paglilingkod sa Panginoon ay privilege. Ito ay pribilehiyo na hindi karapat-dapat sa atin. Kaya nga diba noon ko pa man sinasabi sa inyo na walang tao, walang lalaki na karapat-dapat magpastor. Kaya nakakapagpastor ang isang kalalakihan, ang isang lalaki, dahil ito yung pribilehiyong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, kung titignan natin, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Tingnan ninyo. Si Abraham, naging 2 asawa. Yung kanyang apo, si Jacob, 4 ang asawa. Si Solomon, ano ang testimony ni Solomon? Merong 700 wives, 300 concubines. Si David, ano si David? Babaero. Si Moses, he is a murderer. See? But when God wants to use us in the ministry, He will qualify us and He will condition our hearts. Ililinya niya yung ating puso sa kanyang kalooban. Pag nilinya ng Panginoon ang puso natin sa kanyang kalooban, yung sakit na nararanasan natin sa ministry, siya rin yung magpapawi niyan. And you know what? Sabi nga ng Bible, no? Sabi nga nila Apostol Pablo, yung hirap na pinagdaanan nila is incomparable. Hindi mo pwedeng ikumpara sa hirap na pinagdaanan ng Panginoong Kristo para lang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, yung mga ministry na meron tayo ngayon, hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, ang laki na ng sakripisyo ko sa ministry. Kasi higit na malaki ang sakripisyo ng Panginoon para tubusin tayo. No? Hindi tayo dapat nagbibilang ng contribution natin sa church. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Look at the life of Moses. Let us study the life of Moses. Tingnan nyo yung verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Lumaki siya sa Egypt, nakapag-aral siya sa Egypt, siya ay adopted ng royal blood. Kumbaga, apo siya ng Pharaoh, inadopt siya ng prinsesa. Kung hindi ako nagkakamali, si Hatshepsut. Kung hindi ako nagkakamali, as I recall. Si Queen Hatshepsut ang nag-adapt sa kanya. When God called him, iniwan niya yung karangyaan. Napakaganda ng buhay ni Moses sa Egypt. Kumakain siya 3 times a day. Baka hindi lang. Pag kumain siya, it is very sumptuous. Masarap ang kinakain niya.
knowing na kumakain siya sa royal table? Kasi prinsipe siya eh. Pero iniwan niya yon when God called him. That is commitment. Marami sa atin na kapag naabot na natin yung tagumpay, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Hindi na natin naaalala ang Panginoon kung paano niya tayo inilagay sa ating posisyon ngayon. At ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na because of career, sabi ko nga noon pa, because of career, madali sa kanilang iwan ang church. Kasi ang commitment nila napupunta na sa kanilang career. They are more focused upon the gift. They are not focusing unto the giver. Kapag inalis ng Panginoon ang lahat ng bagay na binigay niya sa atin, ano kaya yung mararamdaman natin? Magiging kagaya ba tayo ni Job? Nung tinanggal ng Panginoon ang lahat ng blessings kay Job, nung siya ay sinusubukan, ang sabi ni Job, hindi rin ba tayo pwedeng tumanggap ng masama? O na, hindi rin ba tayo pwedeng tumanggap ng hindi mabuting bagay mula sa Panginoon? Si Job napaka-positive ng kanyang kaisipan. Sabi niya pa nga nung una, the Lord giveth, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. Bakit? Kasi yung focus ni Job, nasa giver, nasa Panginoon. Hindi doon sa kanyang yaman. Kaya nung tinanggal ng Panginoon yung yaman niya, nung dumaan siya sa trial, yung puso niya malinis pa rin sa Panginoon. Pero kapag ang isang Kristiyano na focus na sa kanyang karir at hindi niya na naalala ang Panginoon na nag-angat sa kanya, pag tinanggal yun ng Panginoon sa kanya, napakasakit nun. At ang problema sa mga Kristiyano, hindi natin alam kung ano ang pagkakaiba ng trial at palo. Ang isang Kristiyano na guilty sa kanyang kasalanan, alam niyang guilty siya in her heart, in his heart. No? Kapag nakaranas siya ng mabigat na pagsubok, ang iisipin niya, siguro kaya ako nakaranas ng ganito kasi may nagawa akong mali sa Panginoon. He will start to evaluate himself na, Lord, ano yung maling nagawa ko? Bakit ako nakaranas ng ganito? Pero ang Kristiyano na self-righteous ang attitude, ang iisipin niya, pagsubok lang to. Kaya ko to. Pagsubok lang to. Yun pala, palo na. Mga kapatid, pag-aralan nating ma-discern kung ano ang palo ng Diyos sa pagsubok ng Diyos. Inaalis ng Diyos ang mga bagay na pwedeng maghadlang sa atin upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Alam ninyo, may mga tao na nagsasabi na, kaya hindi ako makapag-church kasi may anak ako na maliit. Nahihirapan akong dalhin sa church. Alam ninyo, ang nakakatakot sa ganun, paano kung bawiin ng Diyos yung anak mo? Ang gusto ng Panginoon kasi maging committed tayo sa kanila. Sa Kanya. Maging committed tayo sa Kanya. Paano kung sasabihin natin na, kaya hindi ako makapag-church? Kasi may trabaho ako.
Paano kung tanggalan tayo ng trabaho ng Panginoon? Kaya hindi ako makapag-church kasi busy ako sa academics ko. Mga kapatid, I'm telling you, kahit anong pagsusumikap natin sa buhay natin, if the Lord will not bless us, then our labor is in vain. Tingnan ninyo ang Psalm 127. Buksan niyo mga Bible niyo sa Psalm 127. Napakagandang paalala yan ng Panginoon sa atin. Ito yung lagi nating tatandaan na paalala. Verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang ang Diyos ang magbuo ng bahay, lahat ng paghihirap na gagawin ng tao ay baliwala. So, ibig sabihin, lahat ng pagsusumikap natin, kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, ito ay mauuwi sa wala. Kasi ang Diyos ang magdi-decide kung kailan kanya i-bless o hindi. Ang Diyos ang magdi-decide. Huwag nating sabihin, dahil nagsumikap ako. No? Huwag nating sabihin yun, dahil nagsumikap ako, kaya ako naabot ito. Yes, may factor yung pagsusumikap mo. But remember that your wisdom and physical strength came from the Lord. Hindi dahil meron kang pleasing personality kaya madali kang natatanggap sa trabaho. No. It is the Lord that moves kung bakit ka natatanggap sa trabaho. Kaya kung mapofocus tayo sa mga bagay na nagdi-distract sa atin, na malalayo tayo sa Panginoon, sa paglago natin bilang Kristiyano, most probably the Lord will take it away from us. Kung titignan nyo, verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Mas pinili ni Moses na makaranas siya ng suffering, ng affliction, together with God's people, than to focus on the riches na nasa harap niya na. Nasa harap niya na eh. Pwede niyang i-deny ang mga Israelita. Kasi pwede siyang tumanaw ng utang na loob dahil sa Egypt, nabuhay siya. Dahil sa Egypt, nagkaroon siya ng magandang pamumuhay. No? Magandang edukasyon, magandang posisyon. It is because of Egypt, the government of Egypt. Pero ano ginawa ni Moses? Hindi niya tinignan yun. Moses willingly let go those riches in order for him to obey and to follow the commandments of the Lord. Ang tanong mga kapatid, kaya ba nating gawin? Na kanino ang loyalty natin? Ang loyalty ba natin ay nasa isang tao? Ang loyalty ba natin ay nasa pastor? O ang loyalty natin ay nasa church at sa Panginoon? Sa ministry? Yung church na pinanggalingan ko, nung bagong Kristiyano pa lang ako, no? Meron dong isang family na kung saan mapunta yung pastor, doon sila nagcha-church. Kaya, hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit doon sila nagcha-church? Kung saan yung pastor nila. Kasi ubalisan ng church, sinundan pa rin nila. Now, in our hymnal, anong number yon sis? Yung loyalty to Christ. Anong hymn number yan?
Inaawit natin yung loyalty to Christ. Loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Meron tayong awiting ganyan, loyalty to Christ. Wala sa hymnal natin. Magpalit tayo ng hymnal. So dapat, ang bawat Kristiyano, ang loyalty natin nasa Panginoon. Wala sa certain person, wala sa pastor. Ang tanong, bakit kayo pinupush na maging committed sa ministry? That is the big question. Bakit pinupush ang member, bakit ang pastor pinupush ang member na maging committed sa gawain ng Panginoon? Kasi kayo ang miyembro ng church. Kayo ang miyembro ng local church. Ang pastor, pansamantalang miyembro lang yan ng local church. Anytime, pwede kaming i-pull out ng Panginoon sa kinalalagyan naming church. Pero kayo, maiiwan kayo. And I'm telling you this. Halimbawang i-vacate namin ang posisyon. Iiwan namin ang posisyon dito sa ministry, sa pagpapastor. Wala kaming dadali ni isa sa inyo. Kasi dapat ang makita niyong loyalty sa Panginoon, sa church. Hindi sa person. Mali yung nagiging loyal tayo sa isang person. Kung bakit mali na loyal tayo sa isang person, dahil it will cause division inside the church. Alam nyo ang purpose? Ang purpose kung bakit dito tayo sa church nagla-lunch lang sama-sama? It is to avoid factions, to avoid divisions inside the church. Dahil kapag nagkakainan, kaya nga ano yung program ng Lucky Me? Yung kainang pamilya mahalaga. Na nagkaroon pa nga ng programa yan sa mga eskwela na hina-half day ang mga klase para yung mga estudyante makauwi ng maaga para sama-sama silang makapag-dinner. Diba? May program na gano'n, ang Lucky Me. Ngayon, in-implement na. Ginawa ng parang ginawa ng batas. I don't think na parang gano'n. Basta, na-implement siya nationwide. Kaya nga may food tayo dito sa church. Hindi lang spiritual, ngunit physical, para lahat tayo sama-samang kakain. Para maiwasan natin yung faction. Ni-unite natin ang church. So hindi tayo dapat magkaroon ng division sa church. We are one in the body of Christ. Kapag nagkaroon tayo ng division dito sa church, nakakahiya sa Panginoon. Why? Kasi pagdating ng rapture, magkikita-kita pa rin tayo sa langit. Kaya bilang mga Kristiyano, iwasan natin yung tanim-tanim ng sama ng loob. Kasi pagdating sa langit, magkikita-kita tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na, kung sa langit siya pupunta, impyerno na lang ako. It is insulting the sacrifice of Christ. It is insulting the redeeming grace of Christ. Kung sasabihin natin na kung sa langit siya, impyerno na lang ako. May naging professor ako niyan. Sinabi ng professor ko sa klase namin, knowing na may doctor's degree. Yung doctor's degree niya is earned. Hindi yung honoris causa. Earned talaga. Sabi niya ganon, kung yung mamamatay na yon, na puro tato ang katawan, sabi niya, mapupunta sa langit, mas mainam pa, impyerno na lang ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, hindi na ako nag-comment. Pero, at the back of my mind, sabi ko sa sarili ko, hindi ito ang ugali ng pastor. Hindi niya naiintindihan ang biyaya ni Kristo. Ang pagmamahal ni Kristo. Are we more righteous than the Pharisees? During the time of Christ, ang tinitignan nilang righteousness ay yung righteousness ng Pharisees.
But those Pharisees are hypocrites. And us, Christians, we must learn how to accept our mistakes. Kaya nga ano yung tamang attitude? Pag napagbintangan tayo, huwag tayong magalit. Bagkus, maawa tayo dun sa person na nagbibintang sa atin. Bakit? Kasi hindi niya alam yung katotohanan. Kapag inakusahan tayo ng tama naman, yung accusation sa atin, huwag pa rin tayong magalit sa person. Bakit? Kasi ginamit siya ng Panginoon upang mamula tayo, makita natin yung pagkukulang natin, yung kamalian natin. If we want to grow spiritually, then prepare our hearts to accept rebuke and corrections. 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Hindi tayo lalago kapag hindi tayo nakakatanggap ng correction. Tandaan nyo yan. Hindi tayo lalago pag hindi tayo marunong mag-accept ng correction. Tandaan natin, matagal ko na itong tinuturo sa inyo. And this day, I will remind you again. No? Bago tayo mamuna ng pagkakamali ng iba, bago natin sabihin na ang mensaheng ito ay para sa kanya o para kay ganito, ang lahat ng mensahe sa pulpit, bago natin sabihin na para sa kanya to, tignan muna natin yung sarili natin. At sabihin natin sa sarili natin, ito ay reminder sa akin ng Panginoon. Sapagkat ako mismo ay may pagkukulang sa Panginoon. Let's stop pointing fingers to other Christians. Hebrews 4:12. Ano sabi ng Hebrews 4:12? The word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword. Bago kayo tamaan ng mensahe, ako muna yung unang sumasalo. It is a good thing na tinatamaan tayo ng mensahe because the Word of God is designed to correct us. Ladies, hindi ba ugali nyo na humaharap kayo sa salamin? Tama ba? Ugali nyo humaharap kayo sa salamin. Bakit kayo humaharap sa salamin? Para makita kung maayos yung mukha nyo. Kung pantay ba yung pagkakalagay ng eyeliner nyo. Kung pantay ba yung pagkakalagay ng blush on sa pisngi nyo. Kung meron ba kayong blemishes. Right? At kapag may nakita kayong impartiality sa mukha, ano ginagawa? Kino-cover, sinusolusyonan. Why? Because the mirror reflects your impurities. Yung flaw sa skin. The Word of God reflects our false attitude. Kaya masakit man ang salita ng Panginoon, the Word of the Lord doesn't meant to comfort us. The Word of the Lord is designed to rebuke us and to correct us from our wrong attitude. Pag naramdaman natin na tinamaan tayo sa mensahe, Lord, salamat kasi pinapaalalahanan mo ko. Hindi nyo maiintindihan ang puso ng manggagawa hanggat hindi nyo nararanasang ma-involve ng malalim sa ministry. Yan ang sinasabi ko sa inyo. That's why most Christians, madali sa kanilang magpalipat-lipat ng church. Kasi hindi nila alam ang ministry.
Kaya nga ini-involve kayo sa ministry. Kung mapera lang tayo, lagi kayong kasama kung saan kami magpunta eh. Para maintindihan ninyo kung ano ang gawain ng Panginoon. Hindi tayo naglalaro sa ministry. Tandaan natin, ang ministry, hindi yan yung sa una excited ka, pag naisipan mong mag-quit, mag-quit ka. No? Ministry is a commitment. Kumbaga, parang asawa na natin yan. Sabi nga, sa pag-aasawa, ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo at iluluwa kapag napaso. Ang ministry, hindi yan kaning isusubo. At kapag napasok ka sa mensahe, iluluwa mo na lang. Do you think hindi kami nakaranas ng ng rebuke? Do you think hindi kami nakaranas ng correction? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, during my formative years, mula ulo hanggang paa, buhok, pananamit, lahat yan kinukorek sa akin ng pastor ko. That's the same thing na ginagawa ko sa inyo. Kasi it is the right thing. Umattend ako ng cottage prayer meeting. Naka-t-shirt ako, nakapantalon ako maong, torn pants, punit. Ano sabi sa akin ng ninang ko? Sabi niya, Kim, ba't ganyan ang suot mo? Kaharap ang congregation. Direkta. Ba't ganyan ang suot mo? Sabi ko, ninang, wala lang akong may suot. Hindi tama yan. Magpapastor ka pa naman. Hindi tama yan, ganyang itsura mo. Kaharap ang congregation. You know what I feel? Mahal ako ng ninang ko. Kasi ayaw niyang lumaki ko na walang standard. Yun yan. During my formative years, my training years in Apari, hindi nyo alam kung paano ko sigaw-sigawan ni Pastor Mar. Hindi nyo alam yun. Napakatabil ng dila nun. Pero ano naramdaman ko? Pag hindi ako naging positive, hindi ako tatagal sa ministry. Mga kapatid, malayo pa ang lalakbayin natin. Kaya kung hindi tayo magiging commitment, magiging loyal sa Panginoon at sa kanyang gawain, wala tayong patutunguhan. Paano tayo dadami, no? Kung hindi nakikita ng mga bagong attendees na hindi tayo faithful. Paano tayo dadami kung nakikita ng mga attendees na watak-watak tayo? Paano tayo dadami kung tayo mismo may paksyon? Hindi tayo dadami yan. It is a violation of the biblical principle. Pag naaaral pa natin ng 1 and 2 Timothy, ano ang sabi sa 1 and 2 Timothy? Ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya gano'n, yung mga babae, huwag niyong pagsuotin ng mga garang mga alahas. Kasi baka mamaya, yung mga umaattend na mga mahihirap, mailang umattend. Ganun yung konsepto. At huwag niyong ugaliin na, ano sabi ni Paul kay Timothy? Huwag niyong ugaliin na yung mayayaman, pauupuin niyo sa upuan, at yung mga mahihirap, sasabihin niyo na, o dito ka na lang sa sahig umupo. Kaso ang problema, maraming mga churches, sa loob ng church may paksyon. Nagkakampi-kampi, may pinipili. Diba? That is the problem. Kapag gano'n ang ugali ng Kristiyano, asa ng commitment, asa ng loyalty sa Panginoon.
walang loyalty sa Panginoon. Ano pa sabi ng Bible? Maraming mga Christian ngayon, ang Lord nila, ang Panginoon nila, yung kanilang sikmura, yung kanilang tiyan. Nagiging loyal ang isang Kristiyano sa mga taong pinakikinabangan nila. Kaya nga ginanyan ko ang style ng offering eh. Walang pangalan. Walang number. Bakit? Kasi ayokong katakutan, ayokong tignan yung mga taong malalaki magbigay. Hindi ako magdadalawang isip na disiplinahin yung tao na malaking magbigay kung meron siyang mabigat na kasalanan. Kasi ang loyalty sa Panginoon, hindi dun sa nagbibigay ng malaki. Ganun yun. Sa pamilya, ang loyalty ng anak dapat nasa magulang, hindi sa barkada. Kahit malaki ang pakinabang sa barkada, tandaan nyo, ito mga kabataan, nire-remind ko kayo, iwasan yung bumarkada ng bumarkada sa mali. Kasi yung mga barkadang yan, pag na-impluwensyahan kayo ng mali, kasama nyo lang sila sa kasiyahan. Pero pag nagkasakit kayo, wala sila. I have a relative of mine, dumaan sa depression. Ang nangyari, inom ng inom. Yung ibang kamag-anak ko, kainuman niya. Naranasan niya, he's only 23. 23 lang ha. Naranasan niya, aalis siya ng bahay, uuwi siya after 3 days. Ano ginagawa? Inom lang ng inom. Lalo na pag gantong season. Then may mga nakapagkwento pa sa akin na nakikita nila yung natutulog sa bangketa. Namatay. Sabi ng mga kamag-anak namin kainuman niya, sayang hindi ka na namin makakasama. When I heard that word, gusto ko silang pagalitan. Gusto kong sabihin ako, di ba naman kayo konsentidor? Sana pinaalalahanan niyo yung bata na huwag magbisyo. Ano nangyari? Patay. Wala silang nagawa. Tandaan nyo, ang church hindi nagtotolerate. Hindi tayo nangungunsinte. Ang kailangan natin maging honest sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. That is a sign of commitment. And always remember that God is the owner of the ministry. Remember that. God is the owner of the ministry. Kung sakaling empleyado kayo, direktang empleyada ko yun ni Henry C. Hindi ko sinasabing empleyado kayo sa SM. Direkta kayong empleyado ni Henry C. Pumapasok kayo mismong sa mansyon niya. Doon kayo nagtatrabaho sa bahay niya. What will be your attitude? Si Henry C. yung nagpapasweldo sa inyo? Tapos ang pagkain nyo, libre pa? Kung saan sila kumain, doon ka rin kakain? Binibigyan ka ng magandang benefit? Ano ang magiging attitude mo? Darating ka ba ng late sa trabaho? Darating ka, hindi. Kasi ang problema, tinitignan natin yung tao. Tama yun. Yung loyalty na yun. Ang problema sa Kristiyano, hindi natin tinitignan ng Panginoon. Na siya yung nagpo-provide ng lahat. Kaya ano? Darating tayo sa church, late. Alam niyo mga kapatid, ano yung naging pagkukulang natin?
nitong 2024 na dapat nating ayusin? To tell you frankly, to tell you honestly, I will be honest unto you. Ang naging pagkukulang natin, madalas ang ministry ang nag-a-adjust sa schedule natin. Lagi nating tinatanong sa miyembro, available ka ba ng ganito? Available ka ng ganito? I admit, nagkulang ako. Dahil naging maluwag ako. Pero anong dapat natin maging attitude ngayong 2025? Mga kapatid, may gawain tayo. Pumunta kayo. I-commit natin yung ating sarili sa gawain ng Panginoon. Gusto nating dumami? Gusto nating lumago? Then that commitment will start in ourselves. No? Lahat tayo nagkukulang. Pero wag nating isang kalang yung salitang lahat tayo nagkukulang. Tama yung ma-realize natin na may pagkukulang tayo. So ang dapat natin gawin, lagyan natin ng solusyon yung pagkukulang natin. Tandaan nyo mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay very personal. Ito ay para sa ating lahat. Kung tamaan tayo sa mensahe, purihin ng Panginoon kasi gusto niya tayong i-correct. Remember, wala tayong karapatang magmalaki sa Panginoon. Sa loob ng church, inaayos ang attitude natin. Sa ospital, pinapagaling tayo. Meron sa inyo naranasan sa ospital? Bakit nagpapa-hospital ang tao? Dalhin niyo ako sa ospital. Gusto ko pang mabuhay. Gusto kong gumaling sa sakit ko. Tama? Di ba? Ganun ang sinasabi. Dalhin niyo ako sa ospital. Gusto ko pang mabuhay. Gusto kong gumaling sa sakit ko. Yung tao nagpapadala sa ospital para mabuhay. Ngayon, pag nasa ospital siya, tinitreat yung kanyang sakit. Ano sinasabi nung ano? Ano sinasabi nung mga kamag-anak niya? Tiisin mo lang yung sakit. Kung yan yung makakabuti sa'yo, kung yan yung makakagaling sa'yo, tiisin mo yung sakit. Tama? Ini-encourage natin yung taong may sakit na i-take yung gamot na mapait para lang gumaling siya. Sa mga nakaranas ditong lagyan ng catheter, masakit, di ba? Pero kailangang tiisin. Tama? Kasi it is for your own good. Kita nyo? Pero, it is the opposite thing na nangyayari sa loob ng church. Yung doktor, pag ginagamot ka, ano sinasabi mo? Ginagawa lang ng doktor yung kanyang trabaho. Tama? Ginagawa lang ng doktor yung kanyang trabaho para gumaling ako. Sa church, hindi ganun ang thinking ng Kristiyano. Totoong Kristiyano lang ang nakakaisip nun. Ano ang thinking ng Christian? Ito ang thinking ng totoong Christian, ganito. Kinurek ako, na-rebuke ako, salamat sa Panginoon. Kasi pinaalalahanan niya ako. Salamat dahil may pastor ako na nagpapaalala sa akin ng mali ko at pagkukulang ko. Ginagamit siya ng Panginoon para maitama ako. Pero ang thinking ng mga Christian, ngayon, pag tinamaan sa mensahe, na may personal si pastor, aalis ako ng church. Hindi lang dito nangyayari yan. Nangyayari yan sa maraming churches.
Hindi lang dito. Nangyayari yan sa maraming churches. Pag hindi na sila komportable sa mensahe, aalis na lang sila. Ano ang sabi ng Timothy? They are heaping unto themselves teachers with itching ears. Ang gusto kasing marinig ng mga Kristiyano ngayon, yung mga mensahe na komportable ang kanilang pakiramdam. Ang dapat nating marinig ay mga mensahe na magtutuwid sa buhay natin. Sa palagay nyo, wala akong binabalagbag dito? Hindi nyo lang alam. Pero salamat sa Panginoon, yung mga binabalagbag ko, tama ang puso sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sila dito. If you see that God's Word is your authority, and your pastor is your authority in the church, pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, hindi kayo magkakaroon ng rebellious attitude. Kasi ang tinitingnan natin ng Panginoon. Di ba naikwento ko na sa inyo dati, nung nasa Tugigaraw ako, sabi sa akin ng dalawang pastor na nagtitrain sa akin, mag-igib ka dyan. Ilang timba yung inigib ko? Para mapuno mo yung isang timba, 15 minutes kang 15 minutes kang magpoposo. Nakarating ba ito, Gigaraw? Ay, oo. Dalagat binata pa kami noon. Nung nagtugigaraw tayo, no? First time na tugigaraw, ay yung poso talagang ilang timba yung pinuno ko noon. Summer yun. Kasi nakarating kami na ni, December Malamig. Kaya walang ganong naliligo. Kasi talagang sobrang lamig. Literal na yung kape, nasa timba. Nagtitimpla kami ng kape sa timba, sinasalok na lang namin. Kasi pag tinimpla mo sa cup, wala pang 5 minuto, malamig na. Ganun katindi ang lamig nung sa Tugigaraw. Summer, andun ako, tumutulong ako sa misyon. Habang nag-iigib ako, yung dalawang pastor na kasama ko, yung isa nanonood lang ng DVD, nagpipelikula lang. Yung isa, paggita-gitara lang. Habang ako, trabaho ko ng trabaho, walang ginagawa yung dalawang pastor. Sabi ko, part ito ng training ko. Yun ang sabi ko sa sarili ko, part ito ng training ko. Kasi yung tatahakin ko sa ministry, wala pa ito. Part lang ito. Sa biyaya ng Panginoon, sa pagbibigay niya sa akin ng positive thinking, yung mga labor, yung mga hardship, na pinagdaanan ko sa ministry, it is because of God's grace na nananatili ako dito. Kaya doon sa mga binabalagbag ko, hindi ako manghihingi ng sorry. It is my duty na i-correct kayo sa mali niyong ginagawa. Kasi kung hindi ko gagawin yan, malaki ang pananagutan ko sa Panginoon. It is part of spiritual growth. Part yan. Sa palagay nyo, masaya ako na nakikita kayong stagnant? Masaya ako na nakikita kayong walang silbi sa ministry? Kung ako nalulungkot, how much more ang Panginoon? Hindi gusto ng Panginoon na wala tayong silbi sa church. Tandaan natin yan. Kaya mga kapatid, let us always honor that God owns this church. That God owns the ministry. Do not desert the ministry that God has entrusted you. For any reasons, do not desert the ministry. Yung
mga unbeliever, nagkakandara pa sila na magamit sa kanilang kanya-kanyang iglesia, kanya-kanyang simbahan. Tapos tayo na mga totoong Kristiyano, ayaw nating magpagamit sa Panginoon? Anong klaseng attitude yan? Tapos pag binalagbag ka, sasabihin mo, personal? Hindi tama. Alam ninyo, sa dinami-dami ng mga pastor na nakakausap ko, no? Lahat ng naririnig ko, most of the stories na naririnig ko sa kanila, na kinikwento nilang nasasaktan sila, is kapag iniwan ng miyembro ang ministry. Yung sa Cavite, kung kaibigan nating pastor sa Cavite, naku mga kapatid, isang Sunday, napakalaki ng church niya. Isang Sunday, 7 diakono ang umalis. 7. One Sunday. After a year, may 2 pang diakono umalis. Yung mga anak ng diakono na yon, pumupunta sa church niya recently. Alam niyo, ginagawa niya doon sa mga anak ng diakono? He is treating those children very well. Pakainin niya, pagmeriendahin niya, paggamitin niya ng mga church facilities. Why? Yun ang puso ng pastor. Hindi siya nagtatanim ng galit. Kaya mga kapatid, yan ang tamang pagtingin sa ministry kasi Panginoon tinitingnan mo eh. Tatandaan ninyo, ito, mga Sunday school teachers, ito para sa atin lahat ito. Especially sa mga Sunday school teachers. Kasi ibig sabihin pare-pareho tayong teacher. Nagtuturo ako sa inyo, nagtuturo kayo ng mga bata. Ang isang lesson na dapat isa puso ng bawat teacher, i-internalize ng bawat teacher. Alam niyo kung anong lesson? The lesson about forgiveness. Bakit? Kung hindi natin kayang magpatawad, mga kapatid, kung hindi natin kayang magpatawad, how can we teach the children na, oy, humingi kayo ng sorry sa isa't isa? Sa palagay nyo, kaya nyong ituro yon? Humingi kayo ng sorry sa isa't isa. Yung 2 bata, nagsapakan. Sa outreach natin, may ganyan eh. May pasaway eh. Diba? Ha? Present ba? Ito, tingnan nyo ha. Mga kapatid, ito yung gusto kong makita ninyong model ng ministry. May mga bata tayong pasaway sa outreach. Tama, mali? O Jenny Lynn, ikaw nagtuturo ka ng outreach. Ano si Jenny Lynn? O, di ba? May pasaway, di ba kapatid? May dinadala kayo ditong batang pasaway. Kung tutuusin, ang batang pasaway, nakaka-distract. Tama? Pero bakit yung batang pasaway, patuloy nating dinadala sa church? Why? Dahil ito yung kailangan niya. Kung hindi siya dadalhin sa church, paano siya ang titino? Tama? Now, among the teachers, kung hindi tayo marunong magpatawad, how can we teach a child na, nag-away kayo, mag-sorry kayo sa isa't isa? Ikaw ng teacher, nagtatanim ka ng galit, ng sama ng loob. Are you credible to teach God's word? Kung ikaw mismong teacher, nagtatanim ka ng sama ng loob.
Kaya mga kapatid, hindi tamang nagtatanim tayo ng sama ng loob, nagtuturo tayo ng salita ng Panginoon. Si Moses, tignan ninyo. Sa kabila, nung paglilid niya sa Israelites, ang sama-sama na ng loob niya sa mga Israelites, but because of his commitment to God, nagpatuloy siya sa Panginoon hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Do you think hindi sumama ang loob ni Moses? Tao rin siya. Pero ano tinignan niya? Ministry. Kaya napakagandang aralin ng buhay ni Moses, mga kapatid. Kinurek siya ng Panginoon. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Nung pangalawang beses na nanghihingi siya ng tubig, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, kausapin mo lang yung bato. Dahil sa kanyang sama ng loob sa mga Israelites, pinalo niya yung bato. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Dahil hindi ka nakinig sa salita ko, hindi ka makakapasok ng promised land. Nirebuke siya ng Panginoon. Pero tinanggap ni Moses wholeheartedly yung consequence ng kanyang kasalanan. He didn't rebel against God. Kasi bakit? Yung pagmamahal niya nasa Panginoon. Kaya mga kapatid, learn to forgive. In order for you to become a very effective Sunday school teacher, learn to forgive. Huwag kang magturo ng salita ng Panginoon kung hindi mo kaya magpatawad. No? At tandaan nyo, I don't know kung meron sa inyong magpapastor. Kung sakaling magpastor kayo, ang duty nyo is to correct the people of God. Yan ay iniatas ng Panginoon. Ang duty ng shepherd ay pangalagaan, proteksyonan, at disiplinahin ang tupa. No? Yan ang dapat nating malaman. Dapat nating matutunan. Kasi ang loyalty natin nasa Panginoon. Verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Bakit naging willing si Moses na iwan ng Egypt? Kasi ang tinitignan niya, yung magandang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, ito yan eh. Always remember na mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin kaysa sa pinaplano natin sa buhay natin. Remember that. Alam niyo sa bahay, pagkuhaan na ng card, ang sinasabi ko sa mga anak ko, sa last grading period ko nakukunin yung card niyo. Para kung pagalitan ko man kayo, isang beses lang. Kasi pag lagi kong kukunin, 4 na beses ko kayong papagalitan. Kaya, dapat isa lang. Nung yung isang anak ko, high school pa lang, umuwi sa amin, ang baba ng grade sa math, ewan ko, 77 yata, 78, grade sa math. Ang sabi ko sa kanya, anak nga kita. Kasi mahina ako sa math. Anak nga kita. Nung tumaas ang grade sa math, ang sabi ko, hindi ko alam kung totoo kitang anak. Bakit ganun ako magsalita? Wala ba akong kaya sa academics sila? Hindi ganun yun. Kasi, ang minumulat ko sa kanila, huwag kayong magpakalulong sa academics. Tignan nyo yung direksyon ng Panginoon sa buhay mo. Maging tapat kayo sa Panginoon, then the Lord will give you success. Kahit anong paghihirap natin,
kung hindi tayo magtapat sa Panginoon. Ito ay walang kwenta. Kaya ito ay paalala, o kilala nyo kung sino kayo na mga goal-oriented, academician. Maganda yung nagsusumikap kayo sa pag-aaral. Pero wag niyong aalisin ang Panginoon sa picture. Kasi pag winala niyo ang Panginoon sa picture ng buhay niyo, na siya yung purpose, siya yung source ng success niyo, kapag nag-fail kayo, masakit. Pero kapag sinabi niyo na, Lord, ikaw ang mag-direksyon sa akin, magsusumikap ako, pero Lord, direksyonan mo ako, mag-fail ka man, Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin? Meron 2 estudyante. Yung isa, academician. Matataas lagi ang grade. Lagi ang grade niya nasa 90. Then, nakatanggap siya ng grade na 89. Umiyak siya. Umiyak siya. Kasi bakit? Ang piling niya, failure siya. Hindi siya sanay makatanggap ng 89. Kasi sanay siya 90. Yung isang estudyante na sanay makatanggap ng 7, ng 8, nung nakatanggap ng 90, masaya. Kasi bakit? Alam nyo, iba yung naranasan mo na yung hirap. Kasi pag naranasan mo yung hirap at pinatikim sa'yo ng Panginoon yung success, makikita mo how the Lord works in your life. Pero kapag ang tingin mo sa success mo ay galing sa sarili mong pagsusumikap, pag bumaba ka, it is a failure for you. Kasi ang tinitingnan mo lang, yung sarili mong kakayanan. Yung sarili mong katalinuhan. Merong isa ako napanood sa Facebook. Umiiyak yung estudyante. Ba't umiiyak yan? Kasi nung senior high siya, with honor siya. Tapos ngayon nakatanggap siya ng 3. Sabi nung isa, ewan, napanood niyo yun? May vlogger na yun Napanood ko. Sabi nung isa, ay, normal lang yan. Masasanay din yan. Anong course? Engineering? Masasanay din yan. Kami nga, magkaroon lang ng score, masaya na kami. Makakuha lang kami ng 3, masaya na kami. Sanay yan. Ngayon lang yan. Alam niyo, pag focus ka talaga sa career, focus ka sa academics, kapag nakaranas ka ng failure, parang ang bigat. Pero pag nag-focus ka sa Panginoon, Lord, I know you have good plans for me. I know you are teaching something for me. No? I know you are teaching something for me. Kaya mga kapatid, maging positive tayo sa outlook ng buhay natin. Para maging positive tayo sa outlook ng buhay natin, mag-focus tayo sa Panginoon. Si Moses nakapokus sa Panginoon. No? Ang loyalty ni Moses nasa Panginoon. Alam niyo kung sino ang kumalaban kay Moses? Alam niyo kung sino? Hindi si Satanas. Sino si Satanas? Hindi. Bira. Ito yung maganda yun. May bloopers no? Ang kumalaban kay Moses, sarili niyang pamilya. Si Miriam at si Aaron. Alam niyo nangyari kay Miriam? Nagkaroon ng ketong. Si Aaron pinarusahan din ng Panginoon. Kasi, ano nangyari? Ganito yan. Kinwestiyon ni Aaron tsaka ni Miriam yung pagkaka-head, pagiging head ni Moses sa Israel. Kinwestiyon nila So, pag kinwestiyon yon, kinakalaban nila yung authority ng Diyos. Kasi ang Diyos ang naglagay kay Moses sa posisyon. No? Ganun yun.
Kaya ano ginawa ng Diyos? Pinarusahan sila. Tandaan nyo mga kapatid, ganito yan. Sa church, ang Panginoon ang mag-aalis at maglalagay sa pastor. Yan ang tatandaan mo. Kapag ang pastor na nilagay sa inyo, halimbawa, umalis na kami rito, kapag ang nilagay sa inyo na pastor ng Panginoon, mas matindi pa kaysa sa akin, ibig sabihin, may mga dapat pang i-correct sa ugali. Maglalagay ang Diyos ng pastor sa church na fitted para sa membro. Kaya hindi pwede ang pastor na nalalamya-lamya. Kaya pag kinorek tayo ng mga authority sa church, especially ng pastor, lagi natin isipin na, Lord, meron ka bang gustong ituro sa akin? Hindi yung mag-walk out tayo. Alam nyo ang problema sa mga Christians? Ulitin ko ha. Kapag merong tinatamaan sa mensahe, kapag may mensahe na narinig sila na medyo masakit, sasabihin ng iba, ay para kay ganito yun. Tama? Minsan naisip nyo yun, para kay ganito yun. Alam nyo, alisin nyo yung ganyang attitude. Bakit? Kasi pag ganyan ang attitude nyo, na itong mensahe ito, sana narinig niya para sa kanya to. Iwasan nyo gano'ng attitude. Kasi pagiging self-righteous yun. Kaya dapat ang isipin natin, itong mensahe ito ay para sa akin. Hindi ko man nagagawa ito, hindi man ako guilty, ito ay prevention ng Panginoon para hindi ko na magawa yung maling pag-uugali. Para sa akin ito. Ang nakakalungkot, may mga Kristiyano na kapag tinatamaan sila, nagwo-walk out. Alam niyo kung anong correction ginagawa dito sa church? At totoo lang mga kapatid I'm being honest with you. Ang correction na ginagawa dito sa church, kung kaya kong daanin sa mensahe, ginagawa ko sa mensahe. Kasi mas masakit pag pinipersonal. Tandaan niyo yan. Dapat sa mensahe pa lang matinag na kayo. Hindi pa mumulpito ang tawag doon. Mas masakit kasi pag pinersonal kayo. Kasi pag pinersonal ko kayong kausapin, malala na yun. Kaya hanggat kaya kong himasin sa mensahe, inihimas ko sa mensahe. Kaya hanggat kayang kunin sa konteksto. And always remember, nakasiris tayo. Kaya wag niyong isipin na kayo pinatatamaan. Nakasiris tayo. Lumalabas sa konteksto yung ugali natin. Kaya kung tinatamaan kayo sa mensahe, pasalamat na kayo. Ibig sabihin, tolerable pa. Pero pag kinausap ko na kayo, isa lang ibig sabihin nun, malala na kayo. Yun yun. Ito mga kapatid I'm being transparent with you. Do you think yung isang diakono rito, hindi ko binabalagbag? Laging nakakatikin ng pambabalagbag sa akin yan. Binubuska ko yan. Binebenga ko lagi yan. Maniwala kayo. Hindi nyo alam ang pinagdaanan yan sa akin. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nag-uutuan pa rin kami. Hindi ko yung binibida. I'm telling you, if we have a right heart and attitude in the ministry of the Lord, mananatili tayo sa Panginoon. Meron nga rito, dumayo sa church, nagbalagbagan pa kami Sunday school Hindi ko alam, dati pala siyang malaki involvement sa church. Nagbalagbagan kami sa doktrina. Isang dekada na kami magkasama.
Kasi tama yung puso sa Panginoon eh. Diba? Mga kapatid, mahaba pasensya ko. Kilala nyo kami, mahaba pasensya namin. Pero pag kinausap namin kayo, ibig sabihin malala na kayo. Yun ang totoo ron. Pero hanggat dinadaan namin sa mensahe, ibig sabihin, gentle pa kami. Ganun yan. Isa lang naman ang patakaran sa church, maging tapat tayo sa isa't isa. Sabi nga sa pamilya, di ba, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. So, maging honest tayo. So, pag naging honest tayo, maiiwasan yung commotion. Kasi bakit? Ang tinitingnan natin yung authority ng Panginoon. Maraming dapat i-correct sa ugali natin. Lahat tayo. Especially ako. Marami akong pagkakamali, kaya nga noon pa lang sinasabi na sa inyo eh. Noon pa lang sinasabi na sa inyo, kung meron kaming mali, sabihin nyo sa amin. Kasi ibig sabihin, kapag kinurit nyo kami sa mali namin, mahal nyo kami. Kasi walang perfectong pastor. May pagkukulang kami, i-correct nyo kami kung may mali kami. Pero alam nyo yung isang bagay, gamitin ko yung term. Yung isang bagay na kinaiinisan ko talaga. At huwag mabuo sa ugali natin, sa ating lahat, yung pagiging judgmental. Kasi pag naging judgmental tayo, self-righteous na tayo. No? Pag naging self-righteous tayo, ibig sabihin, meron tayong cancer. May cancer tayo sa ugali natin. Di ba nga lagi kong sinasabi sa inyo noon, ano ang pinagkaiba natin sa magnanakaw? Anong pinagkaiba natin sa mamamatay tao? Anong pinagkaiba natin sa LGBT? Wala. Pare-pareho tayong makasalanan. At pare-pareho natin kailangan ng Panginoong Jesucristo. Tama? Kaya mga kapatid, kailangan natin ng tamang commitment sa gawain ng Panginoon if we want this church to grow. Kailangan nating maging honest sa isa't isa if we want this church to grow. Kailangan nating maging isang pamilya sa church na ito kung gusto nating mag-grow. Verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Through faith, nanatili si Moses sa bili ng Panginoon. Through faith. Meron ba tayong tamang pananampalataya? Ang Kristiyanong may tamang pananampalataya, tamang puso sa paglilingkod sa Panginoon, magkakaroon siya ng tamang commitment sa Panginoon. Yan ang lagi nating iisipin. That's why, let us learn how to evaluate ourselves. Lord, tama ba ang puso ko sa iyo? Lord, kung mali ang puso ko, i-correct mo ko. Gamitin mo ang iyong mensahe. Gamitin mo ang iyong mensahero para i-correct ako. Alam nyo, kapag nagko-consult ako sa mga elders ko, kinukorek pa din nila ako. Kaya, hindi ko pa rin kayang malayo sa laylayan ng mga senior pastor ko. Kasi through their correction, natututo ako.
Mga kapatid, magagawa natin yan kung tinitignan natin, Panginoon. Ang pastor ko, magsisimula naman yata ng misyon. Ang plano ko, sumunod na naman sa kanya. O ano maitutulong. Kasi alam ko marami pa akong matututunan. At totoo lang, yung mga natututunan ko ron, ina-apply ko rito. Kung paano niya ako kinukorek, ganun ko rin kayo kinukorek. Kasi ang pastor ko, pag nagsalita yun, malala ang sitwasyon. Meron nang nangyari. Merong kinurek sa maling diskarte. Yung kinurek, sumama ang loob. Ako na nakikinig lang. At the back of my mind, tumatawa ako. Hindi ako nang-iinsulto. Hindi ako nang-iinsulto. Doon sa pagtawang sinasabi ko. Alam mo ano sinasabi ko sa sarili ko? Wala pa yan kumpara sa naranasan ko sa'yo. Minor lang yan kumpara sa pinagdaanan ko sa pastor ko. Pero it is God's grace that makes me survive. It is God's grace. Kasi ang pastor ko, tinuring kong tatay. Lumaki ko walang tatay. So, tinuring kong tatay ang pastor ko. Kaya hanggang ngayon, andun pa rin ako sa umbrella niya. Nakasilong pa rin ako sa kanya. Kasi alam ko, deep in myself, marami pa akong dapat matutunan sa ministry na dapat kong ituro sa inyo. Now, kung sa tingin nyo, tinatamaan kayo sa mensahe, then, thank God. Kasi meron gustong i-correct sa atin. Hindi ako na may personal. Ang mensahe ng Panginoon is very personal. Tandaan nyo yan. Alam nyo, dati, nung pinag-aaralan namin ng modesty, nakakatawa. Ito, nangyari to doon doon pa tayo sa unang location. Tinuturo ko yung modesty. Sabi ng Bible, ang lalaki hindi dapat nagpapahaba ng buhok. May biglang nagsalita, ako yun! May nagsalita ganun talaga. Haba ng buhok niya, kapal. Pinag-aaralan namin 1 Corinthians, yung modesty. So dapat ang lalaki hindi mahaba buhok niya, hindi ang mukhang Sabi ng isang lalaki na umating, ako yun! The following week, bagong gupit na siya. Yes! Nasa pulpit yun Kalagitnaan ng gantong congregation. Proud yung lalaki, ako yun! Kasi naramdaman niya yung correction. At nakita niya yung authority ng Bible. O the following week, bagong gupit. Nag-preach pa ako noon. Sabi ko, tinuturo ko punctuality. Sabi kong ganun. Paus na yung manok at itilaok. Hindi pa rin bumabangon sa higaan knowing na linggo magcha-church. Sabi nung isa, ay pastor ako yun. Ang ganda pa ng ngiti niya. Grabe. E di the following Sunday, nag-church ng maaga. Yan ang ugali ng mga totoong Kristiyano. Marunong tumanggap ng koreksyon kahit nasa pulpit. Kasi bakit? We are looking unto the authority of God's word. No? Kapag hindi kayo kinorek, hindi kayo mahal. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Yan ang sabi ng Bible. Kung sino ang mahal ng Diyos, papaluin ng Diyos, didisiplinahin ng Diyos. Kung sino yung mahal niya.
Kakayanin nyo kaya pag kinausap kayo ng personal? Pasalamat na lang kayo sa pulpit na dadaan. Sa mensahe. Kasi ibig sabihin, kaya nyo i-correct ang sarili nyo. Makukorek nyo pa ang sarili nyo indiscreet. Diba? Ay, ako yung tinamaan. Teka, ano yung dapat kong gawin? Ganun yun. Kaya, huwag tayong maging manhid, mga kapatid. Ang mensahe ay hindi para sa ilan, ang mensahe ay para sa lahat. Tandaan nyo yan. Ang commitment natin, ang loyalty natin, nasa Panginoon. Wala sa pastor, wala sa kung sino man. Kaya kung sakali mang alisin kami ng Panginoon dito, manatili kayo dito. Maglingkod sa Panginoon. Magkakahiwalay man tayo, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Namin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na naging reminder sa amin na dapat maging maayos ang commitment namin sa iyo, maging kagamit-gamit kami, makapaglingkod kami sa iyo. Alam namin, O Diyos, na meron kang magandang plano sa aming buhay. Imulat mo kami dito at direksyonan. Patuloy kaming gabayan sa tulong ng iyong biyaya. From the langit sa Panginoon Jesus.